Ating pag-usapan ang ilang mga tuntuning espiritual sa ating pagpapatotoo. Una, huwag makipagtalo. Tandaan lamang ng ating una at pangunahing layo na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos tungkol sa ating kaligtasan. Huwag makipagtalo. Hayaan lamang na ikaw ay nag-uumapaw sa pag-ibig ng Diyos. Ikalawa, subukang huwag mga tuwiran ayon sa kaalaman ng iyong kinakausap. Halimbawa, ikay nandoon sa filosofiya at ang iyong kausap ay estudyante ng philosophy. Huwag makipagkagisa ng talino tungkol sa philosophy o science man lamang, laging ibaling ang inyong usapan kay Kristo tungkol sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagbabangon muli, upang maghandog ng isang mensahe ng may kinalaman sa buhay na walang hanggan. Ikatlo, alalahanin lamang na ibahagi at gawin lamang ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. Ang ating tungkulin lamang ay ibahagi ang mabuting balita tungkol sa ating kaligtasan na iniiwan ang bunga at resulta sa Panginoon. Siya ang gagawa ang banal na Espiritu ng Diyos sa ating kinakausap. Ikaapat, sa tinabagang bahagi ay dali natin siya sa apat na tuntunin espiritual. At maaari ang kanyang mga katanungan, mga suliranin sa pag-iisip ay masagot sa magitan ng apat na tuntunin ito. Ikalima, laging makipag-usap ng ayon sa kakayahan ng iyong kinakausap. Laging bahagi ng kanyang interes habang ipinaliliwanag mo ang daan ng kaligtasan. Ika-anim, laging maging handang meron kang iiwang isang babasahin sa kanya kung sakaling siya ay walang interes na makipag-usap sa iyo. Laging tandaan na tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Ng kanyang salita ay hindi mawawala ng kabuluhan. Parang isang binsing iyong ihahasik balang araw, tutubo, mag-uusbong, magbubunga. Karaniwan na, sa mga taong nagsasabing, hindi ako naniniwala, pakatandaan mo na mas madali siyang kausapin kaysa doon sa mga nagsasabing, wala akong pakialam. Excuse me, Brother Mike. Leah? Meron po kasi mga common questions and observations akong nai-encounter. Halimbawa, marami po nagsasabi na iisa lang ang Diyos, na marami lamang ang mga relihiyon at saka yung mga sekta. Ano po ba yung appropriate response na pwede naming ibigay sa tanong na ano ang kaibahan ng relihiyong naniniwala sa Diyos at kay Jesus Christ? Napakahalagang tanong at simple palagay ko ang tugon. Hindi naman talaga relihiyon ang mahalaga, kundi yung ating personal na relasyon sa Kanya. Ang relihiyon ay pagsisikap ng tao na abutin ang Diyos, subalit pagsisikap na laging kapos. Yung Kristyanismo ay ang pag-abot ng Diyos sa tao sa pagitan ng Kanyang bugtong na anak, si Kristo Jesus na ating Panginoon, na pumasok sa ating kasaysayan, sa ating daigdig, upang makilala natin ang Diyos sa pagitan ni Kristo bilang sariling tagapagligtas. Inuulit ko, hindi relihiyon, kundi personal na relasyon sa ating Panginoon. Thank you po. Brother Mike? Reggie? Ano masasabi niyo? Kasi alam ng karamihan na kapag ang isang tao ay nabautismuhan na, siya ay Kristiyano na. Paano mo siya papaliwanagan? Mahalaga na maalaman natin ang kahulugan ng bautismo. Sa banal na kasulatan, ang isang bautismo ay isang sakramentong ginagawa sa isang tao na nagkaroon ng isang personal na karanasan. Isang araw tinanggap niya ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. At batay sa pangloob na karanasang iyong nauna na, ang bautismo ay ginagawa bilang isang panglabas na patutuo tungkol sa kanyang karanasang iyon. Kaya dapat na nauna yung pananampalataya at pagkatapos bautismo bilang patutuo. Hindi tayo nagiging Kristiyano sa pamamagitan ng bautismo. Tayo binabautismuhan sapagkat Kristiyano na tayo. Salamat po. Brother Mike, paano naman po yung mga nagsasabi na ako, hindi ako nalalaman ng kapwa, hindi ako nagnanakaw, yung mga obligasyon ng mabuting tao, ginagawa ko. Yan ba hindi pa sapat para ako maging isang ganap na Kristiyano? Kadalasan yung ganyang mga pananalita ay patay sa pamantayan nating tao. Nawika natin, wala tayong kasalanan sapagkat hindi naman tayo pumatay ng tao, hindi naman tayo nanalo niya. Pero ang banal na kasulatan nagsasabi, Roma 3:23, ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakabot sa kalwalhatian ng Diyos. Tayo ay makasalanan hindi sapagkat gumawa tayo ng kasalanan, kundi tayo makasalanan sapagkat mula pa sa kaloob-looban, nung tayo isilang, ay likas na yung kasalanan sa ating mga puso.
Kinakalang lumalapit tayo sa Kanya, nagpapahayag tayo ng ating kasalanan at tinatanggap siya bilang sariling tagapagligtas. At doon lamang tayo magiging matuwid sapagkat yung katwiran ng Diyos sa pagitan ng Kanyang bugtong na anak ang nasa sa atin ngayon. Salamat po. Brother Mike, meron mo dyan sinasabi wala naman akong problema. Kontento naman ako sa buhay ko ngayon. Saka na lang, darating yung panahon paghanda na ako. So, paano haharapin yung ganong sitwasyon? Sa katunayan, meron siyang problema. Yung sabihin niya, saka na. Kadalasan yan ang madalas na sinasabi ng tao, pinagpapaliban yung isang pagpapasyang lubhang mahalaga ngayon. Tandaan natin na hindi natin hawak ang bukas. Ang bukas ay mapanganib. Baka hindi natin abutin ang bukas. Wika ng salita ng Diyos, ngayon ang tamang panahon, ngayon ang araw ng kaligtasan. Tanggapin natin siya, buksan natin ang ating puso at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po. Brother Mike, may mga questions din po akong na-encounter. Isang halimbawa po'y ganito. Napakarami na raw pong pasakit at paghihirap ang mga tao. So kung totoong ang Diyos na sinasabi ko isang Diyos ng pag-ibig, bakit hinahayaan niyang mangyari itong mga to? Ano pong masasabi natin doon? Paring ganito ang sagot yan. Itanong mo sa Kanya, ano bang pangyayari o sitwasyon sa iyong buhay na kung bakit ito'y naitanong mo? Maaaring kung ang kanyang sagot ay batay sa isang personal na problema, ang magiging sagot mo ay isang personal na paraan. Sabihin mo na ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay, masakit man, mahaptiman, subalit nandun ang pangako ng Diyos na tayo tutulungan. Sapagat ang kanyang maging bugtong na anak, si Kristo, dumanas ng lahat ng sakit at hirap, namatay, inilibing, subalit tinulungan. Tayo man sa lahat ng ating pangangailangan, kahirapan, tutulungan tayo ng Diyos. Brother Mike, pero anong posibleng dahilan kung bakit hinahayaan ng isang Diyos ng pag-ibig na magpapatuloy ang kahirapan at kasamaan sa mundo kung tunay nga siyang nagmamalasakit sa atin? Alam mo, maraming dahilan. Ang paghihirap kadalasan ay nagiging paraan upang ang tao ay manumbalik sa Diyos. Karamihan sa mga paghihirap sa mundo ay kagagawa na rin ng tao. Binibigyan ng tao ng karapatang mamili at sa kanyang pipiliin ay nandun ang bunga ng kanyang pinili na kadalasan ay merong kapaitan. Paano naman ho kung ang tao makakausap niyo sasabihin na hindi rin mahalaga kung anong paniniwalaan niyo basta tapat kayo sa inyong paniniwala? Bibigyan kita ng isang paghalimbawa bilang tugon sa iyong tanong. Pagpalagay natin na ang tangke ng iyong gasolina sa kotse ay wika mo'y naniniwala kung merong laman pero sa katunayan ay wala. Ano man ang iyong paniniwala ay hindi magpapatakbo sa iyong sasakyan. Alam mo, maging ang ating relasyon sa Diyos ay katulad noon. Mayroong isang bagay na naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Ito ay ang kasalanan. At ano man ang ating paniniwala sa kasalanan iyon, ganoon tayo kasinsir, ay hindi magbabago. Sapagkat kasalanan naghihiwalay sa tao at sa Diyos. At kadalasan, ang mga tanong na katulad niyan ay sumusubok lamang sa ating kaalaman at sa ating katalinuhan. Huwag nang pahabain pa ang mga usapan o diskusyon tungkol sa bagay na iyon. Maaari ninyong aminin ang isang iglesia kailanman ay hindi perfecto. Sapagkat ito'y binubuo ng mga taong kailanman ay hindi magiging perfecto dito sa lupa. Subalit, dapat nating alamin na meron lamang isang perfecto, yan ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang tanging katangian ng iglesia ay ang institusyong binubuo lamang ng mga taong umamin ng kanilang pagiging makasalanan at tinanggap ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Alam mo, dati ako'y mapagpuna rin sa iglesia. Subalit aking napag-alaman na yung palang mapagpaimbabaw ang siyang masidihing nangangailangan ng tulong ng Diyos. Naging yung pumapasok sa loob na iglesia ay hindi sila mga perfecto, kundi mga taong naghahanap, nangangailangan ng tulong ng ating Panginoon.